Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Magandang umaga din sa ating Panginoon. Kami po ay nagagalak at tayo po muli ay nagsasama-sama para magpuri at umawit sa ating Panginoon. Welcome po kayo sa Feast of Harvest. Tayo po ay nagsitayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na sa langit, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. At ginising niyo po kami ng malakas at pasaya, Panginoon, at punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Dalangin po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pure heart, maging karapat-dapat po kami sa inyong batang. And Lord, we pray, Lord, sa umagang ito na patuloy na kayo po ang mayangan, mapuri at masamba. Dalangin po namin na maging successful po ang programa ito, Panginoon, simula hanggang sa matapos. And pagpalaan niyo po, Panginoon, ang mga aawit, ang ating mga kapatiran na nandito po, maging ang maghahatid ng mensahe niyo, ang aming mga pastor, Panginoon. And we pray, Lord, ang aming mga kapatiran na wala pa po dito, na dalangin po namin na dalhin po dito ng maluwalhati at huwag po silang maipit po sa traffic po. We pray, Lord, na kayo lamang, Panginoon, ang aming pupurihin po na araw na po. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat kayo magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Masarap po ang aming kung tayo ay sama-sama. Kung tayo masaya, kung tayo ay sama-sama, kahit na may problema, tayo'y maaari ng pag-uwi. Nagpapasama sa kapila ng pangalaga. Kung tayo masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y ahawi ng pag-uwi. Nagpapasama sa kapila ng pangalaga. Ako lang tagpulan mo kagala. Kahit mahal mo kami, sisigaw si Jesus. Kahit si Jesus lamang sa aking natahan. Tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos. Amen! Tunay na masaya, kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawi ng pag-uwi.
sa nabubuhay sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba. Amen! Walang katulad ang ating Diyos, ang ating Diyos, at walang kapatay, walang kapatay, ang Panginoon, ang Panginoon, nag-iisa, nag-iisa lamang sa kalupay, laban sa kamatayan. Ang ating Diyos ang nabubuhay, ang ating Diyos ang nabubuhay, ang ating Diyos ang nabubuhay. Sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba. Ang ating Diyos, ang ating Diyos ang nabubuhay, ang ating Diyos ang nabubuhay, ang ating Diyos ang nabubuhay. Sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba. Ang ating Diyos, ang ating Diyos ang nabubuhay, ang ating Diyos ang nabubuhay, ang ating Diyos ang nabubuhay. Sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba, sa'yo ba, sa buhay. Sa'yo ba, sa'yo ba. Amen! Jesus is alive! Hallelujah! Patuloy po tayo umawit sa ating Panginoon. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makaibig? Meron ka bang nakarating? Puntong na anak, hindi niya ibinagaling. Nagkaot sa mundo, nagdusa, tumalas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit payaman pa, hindi sapat ito upang ibalik ang mundo pinipigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang katulad ko, mas mait sa nais mo. Di mo pansin ang ilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, 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 oh.
Ihatid po ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Resos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Hallelujah, hallelujah. Sige nga ho, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa lahat po ng ating mga audience, magandang gabi po siguro sa US. Magandang gabi po at gayon din naman po sa Canada. Kamusta na po mga kapatiran natin dyan? Sa gitnang silangan po. At gayon din naman po sa mga kapatid po natin sa Japan at sa Timog Silangang Asia or Southeast Asia po. Sumaati nawa po ang kapayapaan ng Panginoon, araw po ng pagkabuhay. Na-traffic ho ba kayo? Hallelujah. Kanina nga ho, sabi ko po kay Brother Andrew, ang dami hong nagpo-procession ngayon, ano ho, papasok po. Baka po doon na kayo makapag-praise and worship kasi hindi na tayo makapunta rito. Pero napakabuti ng Panginoong Diyos kasi inalaw niya pa rin po na tayo pong lahat ay magsama-sama. Amen po ba? Hallelujah. O yung mga nasa prayer room pa ho, pumunta po kayo rito, wala pong prayer meeting ngayon. Baka meron po nag-aabang pa doon nasa loob po ng prayer room. Sister Linda Bilog, nandito po kami. Hallelujah. Minsan no, naiiwan si Sister Linda Bilog doon po sa prayer room kasi nandun po siya sa Dasmariñas at ang akala ni Sister Linda po ay may prayer. Pero kamusta po kayo? Alam ko po kasama natin si Sister Linda, naka-tune in po sila lahat. At talaga pong napakabuti ng ating Panginoon kasi ito pong mensahe na ito, gaya ng sinasabi ko po sa aking sister wife po, sabi ko po, ano kaya yung magandang ibigay na message? Kasi ito pong message na ito, patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Palaging ganun po every Easter. Pero ang Diyos po nakakaalam, ako po ay natulog, nakapanaginip po ako, alam ng Lord po ito, ng isang yung pong bunga ho ng mais na natutuyo, nahulog yung isang butil at tumubo. Nung pagkagising ko, sinulat ko kagad, sabi ko, Panginoon, ito yung message Sinulat ko kagad at ibibigay ko po ngayon sa inyo. Ako po, alam naman po ninyo, hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga panaginip, hindi ako naniniwala sa mga bulong-bulong. Ang pinaniniwalaan ko po yung salita ng Diyos. Pero dun sa panaginip na yon, nag-create po ng outline ang salita ng Diyos. At yun po ang ibibigay sa atin ng Panginoon po. Ngunit bago po ang lahat ng mga kapatid po natin naka-online at ang lahat ng naririto po, inaanyayahan ko po na tayo po ay yumuko po muna at dumako po tayo sa banal na panalanginan. Purihin ka, dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito na kami po, Ama, ay patuloy na nag-celebrate po ng Pasko ng Pagkabuhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid po namin. Diyan po, Panginoong Diyos, sa iba't ibang dako po ng Luzon, Visayas, and Mindanao po na sila pong lahat, Lord, ay kasama namin at nakatune in po sa programa na ito sa amin pong Easter Sunday celebration po, ang linggo po ng pagkabuhay ninyo, na ang lahat ng mga kapatid po na marireach out nito ay mabless po at magkaroon po, Panginoong Diyos, ng patuloy na kalakasang espiritual, paglalim sa kanilang personal na relasyon sa inyo, at ang pinakamahalaga po na sila po ay mabigyan po ng buhay na walang hanggan. Salamat ng marami, Ama, sapagkat kami po ay muling nagsama-sama. Napakarami po namin ngayong umaga na ito habang inaawit po namin, Panginoon, ang mga makabanal pong mga himno at awitin kanina. Bless na bless po ang aming mga puso habang pumapasok po ang maraming kapatiran, Panginoong Diyos. Sana po hindi lang po ito ang una o ang huli sa lahat, Panginoon, na sila po ay makasama namin. Kami po ay nananalangin na nawa po, Panginoong Diyos, patuloy niyo po na padamihin ang lahat po ng mga nananalig sa inyo, ang mga kapatiran po, ang lahat po, Panginoong Ama, ng maliligtas po para po sa paghahanda ninyo sa aming pong tahanan diyan po sa langit. Kaya muli, Ama, maraming salamat po. Basbasan niyo po ang mga aral na ito. Patawarin niyo po kami sa amin pong inisip, sinalita at mga isinagawa po na hindi nararapat.
At ang mataas na kapurihan po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Isang palakpak po para sa ating Ama. Hallelujah! We praise you, Lord. We glorify you. Hallelujah, hallelujah. Gaya nga ho ng nasabi ko sa inyo, ano po yung simbolismo nun pong kapirasong mais na nahulog po at tumubo? Meron pong binigay na message ang Panginoong Diyos na pinamagatan po nating ang pagkamatay na naging buhay. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo pala, ni-research ko, ito pong mga buto na ito, nakakita na ho kayo ng buto ng mangga na pinatuyo. Ano ho? Ang mangga ho, pag nahiwalay sa puno, namamatay po yan. Kaya nga kakainin po natin bilang bunga o bilang prutas. At yun pong kanyang buto, naihiwalay po yan dun po sa bunga at natutuyot namamatay. Pero pansinin ninyo, ilagay nyo po sa isa pong basa na lupa, yung namatay na buto na yan, tutubo ho, magkakaroon po siya ng mga maliliit na dahon at darating ang panahon, ito po ay magiging isang malaking mabungang puno po. Ano po yung message na pinapakita sa atin? Sabi ko, meron talata sa Bible nito eh. Yun pong nahuhulog ho ng mga binhi, namamatay, at pag nailagay po ang binhi sa isa pong matabang lupa, bigla po siyang bubunga. Ito po ang nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Ito po yung mababasa natin dito po sa talata po ng Juan, dito po sa 12:23 hanggang 26. In the book of John chapter 12 verse 23 to 26, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. This is the message, ano? Mamumunga ito ng sagana at ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroroon ay naroroon din siya at pararangalan ng Ama ang sino man na naglilingkod sa akin. Ito po mga talata na ito, may 4 na punto na makikita po tayo bilang mga Kristiyano. No? We are celebrating the risen Lord. Pero gaya ng aking ipinahayag po nung nakaraang pong Biyernes Santo, yung kamatayan po ni Jesus ay kagalakan ng bawat Kristiyano. Amen po ba yon? Minsan sineselebrate natin, pinakamahalaga, yung kapanganakan. Ano po yung celebration natin ng kapanganakan? Ano po yun? Merry Christmas ho. Ilang buwan na lang. May, June, July, August, September, October, November, December. Pero kung minsan hindi si Kristo napapahalagahan, sino yung napapahalagahan? Yung supasilip-silip ng ganon. Di ho ba? Yung sumisilip-silip ng ganon po. Pagpalo po ng bare months. Pero alam nyo ho ba mga kapatid, yung kapanganakan ni Jesus mahalaga. Pero alam nyo ho ba, hindi natin nabibigyan ng tuon ng pansin po yung kanyang pagkamatay. Mas matindi po ang celebration dapat po pag namamatay si Jesus o atin pong ginugunita ang kanyang kamatayan, sapagkat ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, kung wala pong pagtigis ng dugo, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kaya mahalaga pala yun, yung bawat butil, yung bawat patak ng pagtigis ng dugo ni Kristo ang nagpatawad po at naglinis sa ating mga nagawang pagkakasala. Ano yung kahulugan po ng butil, ng isa pong binhi na namatay, yung pong nahulog po sa lupa. Pansinin niyo po yung message ng Panginoon. Ang dami na po nating mga kapatid ang pumanaw na, mga kapatid na ginawang instrumento ng Panginoon. Ang mahal nating pastor, si Pastor Noli po, napakadaming nayakag po na kaluluwa. But unless na yung pong kanilang sarili mamatay, magbubunga ba tayo ng ganito karami ngayon? Gaya ng ginawa ng Panginoon, unless na si Kristo po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, dadami pa ho ba ang kanyang mananampalataya, ang lahat ng mananalig sa Kanya, ang lahat ng aakap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas? Kaya ang kamatayan ni Kristo ho ay naghatid ng buhay na walang hanggan. Kaya meron pong buhay sa kamatayan ni Kristo. Can we all say amen? Kasi ang celebration ng marami po ngayon nabuhay na si Jesus.
Pero tatandaan ninyo, kung walang pagtigis ng dugo, walang ikapagpapatawad po ang lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Kaya napakahalaga. Ano po yung mensahe dito, Pastor? 4 na puntos po na nakita ko, pinapasabi ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. Unang-unang punto po, mga kapatid, ay ito. Ang kamatayan ni Jesus, ang katuparan ng buhay na walang hanggan. Kaya nung namatay po si Jesus, nagkaroon ng buhay. Hindi po merely na si Kristo'y buhay ngayon, kung hindi ngayong araw na ito na siya po ay ginugunita nating buhay, ay bumuhos ngayon ang buhay na walang hanggan. Yun yung pinakamaganda po na atin pong makakamtan ngayon eh. We have received eternal life. Kaya minsan kung nakakabalita ako, Pastor, naghiwalay po yung mag-asawa. Nalulungkot ako, lalo na kung Kristiyano po tayo, mga kapatid, Kasi bakit hindi na lang tayo magparaya kung tayo po nadaya ng ating asawa o nakakita tayo ng hindi tama? Bet ang isang Kristiyano po, katulad ni Kristo, nung sinabi niya po sa krus ng Kalbaryo, Eli, Eli, lema sabachthani, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kailangan po kasi Kailangan po Kung hindi pababayaan po ang ating Panginoong Hesus, hallelujah po, tayong lahat impyerno. Iniatang po, ang tawag po doon, propitiation. Iniatang sa balikat ni Kristo ang lahat ng kasalanan. Kaya nung napagtagumpayan niya po sa krus ng Kalbaryo, hallelujah po, this is the greatest celebration po. Yung kamatayan ni Jesus at pagkatapos ng 3 araw, ang kanya pong muling pagkabuhay. Kaya ang sabi po dito ng aklat po ng 1:12-23, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Ano po yung kaluwalhatian niya? Yung kamatayan. Kasi ito po, a few minutes bago po siya ipako at mamatay sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Bakit luluwalhatiin? Kung wala po ang pagtigis ng dugo ni Kristo, walang ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kaya hallelujah po, napakagandang paalaala na ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay. Ang una po ay namatay. Mahalaga, kapanganakan, kapaskuhan, sineselebrate po natin. Sumunod po yung kanyang kamatayan, and then yung ultimate po, yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pero kung wala po ang kamatayan ni Jesus, walang kaligtasan po ang bawat isa. Gaya din ho ng sabi ng 1:11 dito po sa 50, hindi ba ninyo naisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Tingnan ninyo, pag hindi namatay si Kristo, mapapahamak po ang buong mundo. Akala ko nung demonyo, mga kapatid, tuwang-tuwa siya, mamamatay na ang tagapagligtas. Na ipapako natin ang Mesiyas. Nagawa natin ng mga tao po, gawin natin kalaban ni Jesus. Pero hindi kasi nauunawaan ng dyablo po kung anong pag-iisip ng Diyos Nung si Kristo po nasa krus ng Kalbaryo, yung pong bawat hininga niya, yung mga bawat tibok ng puso niya, yung mga huli po na tibok niya, tagumpay po yun. Akala ng dyablo, nagtagumpay po siya. Pero nung namatay po ang ating Panginoon, ano po yung sinabi niya? Naganap na. It is finished. At ibig sabihin po, pumasok na ang kaligtasan sa sanlibutan. Kaya nakakagalak po sa puso po natin Ito pong tagumpay ng risen Lord po. Mga kapatid, kung hindi namatay si Kristo, hindi kayo magbubunga. Kung hindi po namatay ang lahat po ng ginawang kasangkapan ng Diyos sa Feast of Harvest, ang dami po nila. Salamat po sa Panginoong Diyos, unang-una sa buhay ng ating mahal na pastor, Pastor Noli po. Yung lahat ng kinasangkapanan po, sila Doktora Sulueta, lahat po ng ginamit, sila Dida po, yung mother ko po, lahat ng mga elders po, sila po yung nagbigay po ng pasimula sa iglesyang ito sa pamagitan po ng tulong ng Panginoon. Ito na ho yung bunga. Hanggang ngayon ho, nananatili kayo na naglilingkod sa Panginoon. Can we all say amen? Maliban na may mamatay, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, hindi tayo magtatamasa po ng buhay na walang hanggan. Ano pa ho yung pinapakita sa atin dito sa aral na ito? Ikalawa, mga kapatid, ang sabi po dito, ang kamatayan po ang nagbunga ng saganang buhay sa marami. Paano po magiging masagana? Gaya po ng nahulog na binhi, hindi naman ho tutubo po na malaking puno yan kung hindi po muna mamamatay. John chapter 12 verse 24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo
at mamatay, ay mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Nung namatay si Jesus, ipinangako niya na siya po'y mabubuhay na mag-uli. At ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, nagdulot po sa atin ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po yung mga katabi po ninyo. Yan po ang mga Kristiyanong nanampalataya at nanalig na kapag kayo po ay mamatay, magbubunga po tayo ng buhay na walang hanggan. Can we all say amen? Hallelujah. Kaya yung kamatayan, hinihintay ko yan eh. Hindi ko po kinatatakutan yan. Prepared po ang lahat ng sambahayan ko. Sinasabi ko po sa misis ko, wala nakakaalam kung sinong unang tatawagin sa atin. Walang nakakaalam kung kailan po darating yung Panginoong Jesucristo o yung paghuhukom. Pero isa lang natitiyak ko, dapat tayong lahat ay handa. Amen po ba yon? Dapat po, ine-expect natin ang kamatayan. Minsan may mga preachers po, ayaw talakayin ng kamatayan eh. Pastor, ayoko pong takutin ng miyembro. Hindi po pananakot yun, paghahanda po. At alam nyo po, ang kamatayan ng bawat Kristiyano, kagalakan po ni Kristo. Mabilis lang po yan, wala ho kayong sakit na mararamdaman. Naalala niyo yung aral po sa atin ni Bishop Celso, ano ho? Pagka ho, bigla hong malalagutan na kayo ng hininga, wala hong kasakit-sakit yan. Pagmulat ng mata ninyo, yung risen Lord po, makikita ninyo, aakayin na kayo sa langit ngayon. Verily, verily, I say unto you, sabi ni Kristo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Kaya mga kapatid, ang kamatayan po, kapahingahan po yan eh. Huwag tayong matatakot po. Minsan ho, ang kinatatakutan natin, ay, Pastor, natatakot ako kung kanino ko ipamamana yung akin pong mga kayamanan. Huwag kayong matakot dyan. Alam niyo ho, pinakamagandang gawin kung natatakot kayong ipamana yung kayamanan ninyo, magbigay kayo sa church ng lupa at saka ng building. Amen po ba yon? Huwag kayong matatakot na magbigay sa gawain ng Panginoong Diyos. Anyway, yung mga kayamanan po na yan, ano pong sabi ng Mateo po dun sa 16:26, ang lahat po ng ating makakamtan sa mundo na ito, makuha man natin ang lahat ng bagay, baliwala ho, mawala man po ang ating kaluluwa. Kita nyo po yun? Bakit natin paghahandaan ako, Pastor? Dapat po, kailangan physically fit ako palagi, dapat po, nagja-jogging ako. Hayaan nyo lang yung Panginoong Diyos ang kumilos sa buhay po ninyo. Hindi masama akong mag-jogging, hindi masama akong maglakad, mga kapatid. Pero isaalang-alang natin, ang buhay ho natin, nakalagak po sa habag at awa ng Diyos. Kaya pagising sa umaga, Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko po. Masarap po yung niluto ng biyenang kong crispy pata. Kaya Panginoon Diyos, alisin niyo po yung mga masasamang sangkap po. Sino ba naman di nakakakain po ng masasarap na pagkain ng ganon? Basta ipagpe-pray mo lang. Lord, alisin niyo po yung mga masasamang sangkap. Amen po ba? Hallelujah. Alam ko ho, purgang-purga na kayo sa gulay at isda. Lalo na yung mga kaibigan ko po dyan, na mga Katoliko po. Ang sasarap ng ulam ninyo nung Biyernes. Nakita ko, meron po kayo dyan, ano ba yun? Meron po silang sinaing na tulingan. Gusto nyo ho yun, yung sinaing na tulingan? Ako, sarap po nun. Puro mga isda, o mamaya na naman, sino po magsisigang ho mamaya ng baboy? Ang sarap po nun, ano ho? Pero hindi tayo natatakot ho dyan. Bakit naman ho? Unang-una ho, eat in moderation. Pangalawa, ang buhay ho natin nasa Diyos. Pagka ho namatay tayo, basta ho, tayo ho ay magbubunga ng marami. Unless na tayo po'y mamatay, hindi ho magbubunga eh. Kaya ho ang kamatayan ho ang siyang nagbubunga ng saganang buhay po para sa marami. Ayon sa kautusan, sabi ng Hebreo 9:22, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-alalay ng dugo, ang sabi po dito, o pag-alay ng dugo, ay walang kapatawaran ang lahat ng atin pong mga nagawang kasalanan. Kaya alam niyo po, nung namatay si Kristo, ang ine-expect po natin yung pagkabuhay na mag-uli niya. Sabi ho ng ating mga kapatid kong minsan, Pastor, dadalawa lang tayo, tapusin na natin yung prayer meeting. Sabi ko, nasa Bible yon. Kung 2 o 3 na nakakatipon, naroroon ako sa kalagitnaan nila. Mag-prayer meeting pa rin tayo. Maya-maya ho, dumami, naging 3, naging 4 po. May pangako ho yung Diyos doon. Naniniwala ho ba kayo, nag-o-online din ho si Jesus Christ? Naniniwala ho kayo? Kapag ho tayo nag-online sa prayer ho, nandoon po siya sa kalagitnaan natin. Gumagamit din ho ng technology si Jesus Christ. Bakit ho? Siya po may-ari nun eh. If there are 2 or 3 gathered in my name,
Sabi po ng kapatid, 2 lang tayo, pastor. Hindi, 3 tayo ngayon. Di mo ba nakikita? Oh, 3 ho kami. Kasi hindi po pwede na iiwan kayo kung 2 kayong naroroon. 3 ho. Bakit ho? Buhay po ang Diyos. Kaya yun nga ho yung akin pong pinangahawakan. Mga kapatid, huwag kayong mapapagod po sa lahat ng gawain ng Panginoon. Panghawakan nyo palagi ho, panalangin, pagbabasa ng Biblia, yung journal po, buklatin ninyo, 10 o 20 na maipapanalangin nyo sa isang araw. Naku, napakalaking tulong po mga kapatid. At lalo-lalo na ho, pag naririnig ko po yung mga patotoo, may mga pinagaling po, imbis na magbabayad ng malaki ho, hallelujah. Niresolba ng Panginoong Diyos. Yung mga kidney po na sira, tinatch ng Panginoon Diyos, binigyan po ng panibagong kidney. Mga patotoo ko po yan mga kapatid. Yung pinananalangin namin, Lord, sana po makapasa ng bar exam. Nakapasa ho. With exemplary po. Sabi ko talagang napakabuti ng Panginoong Diyos. Bakit ho? Hindi naman patay yung Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Your labor in the Lord will not be in vain. Lahat po yan tinitignan ng Diyos. At ang paalaala ko naman po, yung motibo, ulitin ko ho, yung motibo, kasi nakikita ng Diyos po yan eh. Yung motibo ng puso natin sa panalangin, tanggalin ninyo ang lahat ng sama ng loob bago po tayo manalangin. Yun po ang pag-iisip natin, tanggalin nyo po na kayo ang bida, na kayo po ang naroroon sa gitna. Alisin nyo po lahat yan. Walang ibang bida kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Pwede ba natin palakpakan ng bida? Hallelujah! Praise God! Hallelujah, hallelujah! Without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Pastor po, kanina lang ho, nakapagmura ho ako. Ay, patatawarin pa ng Panginoon Diyos, lilinisin ho. Kanina ho, nakapag-isip ako ng mahalay. Lilinisin po. Bakit ho? On the cross of Calvary, lahat ng kasalanan po. Minsan ho, sabi po nung isang nakinig sa akin, naging rapist ba si Kristo? Oo, sabi kong ganun. Saan mo mababasa sa Biblia? Sabi sa unang Korinto, lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ipinataw sa Kanya. Pati yung pangre-rape po chinarge ng ama sa Kanya eh. Pati ho yung pagkikidnap, lahat ho ng hindi magagandang gawain, kayabangan, pagsisinungaling. Kaya ho yung sinasabi natin, kailangan siyang pabayaan ng ama. Pag hindi siya pinabayaan at iningatan tayo ng ama, at siya po ay talaga hong inaruga ng ama at niligtas, patay kang bata ka, lahat tayo ho, impyerno tayo. Isa ka naman nakakita ng dakilang pag-ibig po, kailangan mong durugin yung anak mo, natupad po na hindi makakatingin ang Diyos sa kasalanan. At nung dinudurog niya po si Kristo, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, lahat ng galit ng Diyos ipinataw po sa anak. Ikaw po ngayon na dapat kong parusahan, ligtas ka ngayon. Bakit ho? Kaya mga kapatid, alisin natin yung mga worries and anxieties. Pagkatapos ho nito, bukas na naman ho, pasukan, mapapasok na naman tayo. Tanggalin nyo ho, masaya hong maglingkod sa Diyos. Alisin nyo po muna mamaya ho yan. Ang ilagay nyo po, masarap po ang ating kakainin pag uwi. Amen ba yun? Saka naman nakakita ho, dumalo ka lang nito huwag nyo muna hong gagalawin yung ilalim ng nasa silya ninyo, ha? Wala hong kakapa muna ho yan. May mga itlog-itlog ho yan. Sabi nang walang kakapa, paano naman Yung itlog na maalat ho, 10,000. Yung itlog ho ng pugo, 500. Marami ho iba-ibang itlog ho dyan. Mamaya ho, wala hong gagalaw ng mga itlog ho dyan. Iniutos po natin yan, 1 buwan na nakakaraan. Kakainin nyo yan, pinalagay ko yan, 1 buwan na nakakaraan ho. Kaya lahat po ng mga itlog po na yan, mga kapatid, mamaya ho hintayin nyo po, hindi pa tapos yung preaching. Ikatlo, ano ho yung naging simbolo ng kamatayan ng ating Panginoon? Yung kamatayan niya ho ay higit na mahalaga sa buhay ng naglilingkod sa Diyos. Minsan ho kasi pagkabuhay, ulitin ko lang ho hindi po ako against sa pagkabuhay. Dapat nga ho, papurihan natin ang Diyos. Pero kung wala ho ang kamatayan ni Jesus, wala tayong pagkabuhay na maguli. Ano pong sabi ng 1:12-25? Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Pwede namang sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo, Panginoon, puksain niyo po ang lahat ng gumawa sa akin ng masama. Bilyon-bilyong anghel ho yung nakaabang po
Napakadami po na mga sundalo ng ating Panginoon. Pero ano pong sabi? Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit si Kristo po yung nagkaroon ng unang-unang buhay na walang hanggan? Dahil hindi niya pinahalagahan yung buhay niya. Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hallelujah. Makakakita pa ho ba kayo ng ganong Kristiyano ngayon, kung sakaling meron man? Na nagparaya po siya, di ba, Panginoon, ako na lang ang mamatay, alang-alang po sa lahat ng sangkatauhan upang maganap na, it is finished, naganap na ang buong sangkatauhan po'y maliligtas sa pamamagitan po ng pagtigis ng dugo ni Kristo. Ngayon ho, buhay na buhay ang ating Panginoon ho Kaya nga yung enjoyment ng buhay po, tingnan nyo mga kapatid yung simpleng kakanin po ninyo, basta may Kristo sa puso, nakangiti kayo. Kami nga mamaya, saan kayo pupunta, Pastor? Hulaan nyo kung saan. Makis. Sarap nun, ano? Anong gagawin nyo doon, Pastor? Maggogoto kami. Naku, kolesterol yan. Papanalangin naman namin ho Sarap nun, lalo na ko yung commercial po, Makis, pakainin nyo naman kami lahat dito. Naalala ko tuloy yung tokwa na may lechon. Naalala nyo, Nanay Auring, yung tokwa ko doon, may lechon. Bakit yun po, maligaya lang yung puso ninyo? Napaka-cheap nyo naman, Pastor, natutuwa. Kasi may Kristo sa puso po Kahit yung nilagang saba, at pagkatapos pupunta kayo sa riverbanks, bibili po kayo ng mga gulay doon, namumurahin po, at maglalakad-lakad kayo. Simple po na kagalakan ng puso po natin. Bakit nagagalak po tayo sa mga simpleng bagay? Kasi alam nating may kasama tayong buhay na Diyos. Amen po ba yun? Palakpakan nga ho natin ang buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya po yung mga nakakaranas dyan, lalong-lalo na yung mga nakikinig po, parang gusto niyang hiwalayan yung asawa ninyo. Huwag, kapatid. Buhay ang Diyos. Uulitin ko ho may langit ho at may impyerno. Ang lahat ng gumagawa ng kasamaan, parurusahan ng Diyos. Magparaya ka lang, kapatid. Magtatamasa ka ng buhay na walang hanggan. Pinangako po ng Diyos ho yan. Huwag ho kayong mangangamba kung ano pong kakanin ninyo, kung ano pong dadamitin ninyo, kung ano pong iinumin ninyo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo po, saliksikin nyo muna at unahin ninyo ang kaharian at ang katwiran ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na yan, pinoproblema mo, kapatid, pawang idadagdag na lamang sa iyo. Mabigat yung sakit mo, kapatid, pero ang sabi ng Biblia, sa mga latay at mga sugat ko, kayo ay magsisigaling. Ano ho ang mga pangakong itong binitawan ng Diyos? Ito po'y mga kapangyarihan po ng isang buhay na Panginoon. He is a risen God. Siya po ay isang buhay na Diyos. Kaya ikaw, kapatid po, yan, tama, yung nakakarinig ngayon, gustong-gusto mo nang magpatiwakal, wag, kapatid, may buhay na walang hanggan, mananagot ka sa Diyos. Wag na wag mong gagawin yan. Masarap ang mabuhay, at ang mabuhay ay para kay Kristo. Pag tayo po'y namatay, kapakinabangan po sa Kanya. Huli sa lahat, kapatid, ano ho bang dulot po? Ang naglilingkod sa Diyos, na susunod hanggang kamatayan, ay magkakaroon ng buhay. This is exactly what the Lord Jesus Christ did. Ano po yung kanyang binigay po na ehemplo? Yun pong maglilingkod hanggang mapatid ang hininga mo. Ang sabi ng Biblia, magkakaroon niya ng buhay na walang hanggan. Kaya, ini-encourage ko po kayo, ang panalangin po, hindi po kapaguran yan. Tibok ng puso natin ang panalangin. Tatandaan niyo po, hindi kayo mabubuhay kung walang panalangin. Ang Biblia po ay pagkain at tubig. Mamamatay kayo kung hindi kayo kakain at hindi kayo iinom ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sabi ng 1:12-26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Kaya ako'y nagpapasalamat ho, naririto sa celebration natin ang Panginoong Jesucristo. If there are 2 or 3 gathered in my name, congratulations po sa inyo, sapagkat kayo'y tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Palakpakan nga ho natin si Kristo. Hallelujah. Thank you, Lord.
Alam niyo po yung excitement? Excited na excited po ako kanina kasi si Sister Irma pong palagi pong magbe-message po yan eh. Akala ko po kanina may may prayer nalimpungatan ako. Handa mo na yung tinapa, yung iinumin. Pagising ko ng ganon, Easter celebration nga po pala. Kaya alam ko marami ring nalito ho. Si Sister Linda, nakikita ko na dun sa prayer room na naman eh. Minsan kinakausap ako ni Sister Linda Bilog eh. Nasaan na ba kayo lahat nagpuntahan? Nandito ho kami sa church, Sister Linda. Minsan ho kasi nakakalimutan natin talaga, meron ng memory gap kung minsan po eh. Pero kanina ho, sabi ko ang gano'n, ako ayokong maligo, ang lamig. Pero sabi ko gano'n, Lord, titiisin ko po kasi excited kaming pumunta po eh. Pagligo namin gano'n, sobrang lamig. Pagkatapos inihanda ko na yung mga damit. Kagabi pa lang inihanda na, iniayos na lahat. Pati po yung Biblia, pati po yung message. Hindi ko kinakalimutan po yung USB kasi pag nawala ho ito, naririto yung mensahe po eh. Inayos ko na lahat. Sabi kong gano'n, Panginoong Diyos, we will celebrate po yung pagkabuhay na mag-uli ninyo. Bigyan niyo po kami ng sigasig po. At alam niyo po, pag talagang pinanghawakan niyo yung salita ng Diyos po, walang kapaguran po sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Walang kapaguran. Araw-araw po. Hallelujah. Sabi ko nga ganun po, yung inaawit po namin. Pagkatapos nun, instruction ko sa lahat na nagpe-prayer po. Isang awit pa bago kumain ng breakfast po. Awitan pa natin ng Panginoon. Kanya-kanyang awit na po. Pagkatapos nito, pagbakanti ninyo, kunin yung prayer journal. 10 o 20 pwedeng ipanalangin. Yun po ang ginagawa kong alternative, pampalit po sa Facebook. Kasi kung minsan, ang daming oras po nating ginagamit sa Facebook po. Kapalit ng Facebook po, panalangin po natin 10 o 20 kapatiran. At kung halimbawa po, inuudyukan kayo, ako, hallelujah, ayoko na lang pong mag-mention ng name. Pero uuwi po kayo mamaya na may masarap pong siopaw. Hallelujah. Sabi ko ang gano'n, may siopaw na kami. May nag-message sa akin. Ano po yung message? Pastor, pwede ho bang mag-donate ng siopaw? Naku, 2 siopaw ho ang iuuwi. Akala ko yung binigay lang nung church. May nag-donate pa ho ng isa pang siopaw. Tapos sabi po ng isang kapatid, Pastor, may mineral water na ho ba kayo? Wala pa ho. Naku, magbibigay pa ng mineral water. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. May problema pa ho ba kayo? Kulang na lang hong isama ninyo mamaya ho sa goto ho yung siopaw. Amen po ba? Huwag nyo lang hong pakita doon ho sa pasimplihan nyo na lang ho yung siopaw. Pero uuwi po tayo na may pagpapala sa Panginoon. Gayon din naman ho, kapag nilagak ninyo yung buhay ninyo, gaya ng sinasabi po, at hayaan ninyo na ang buhay ninyo ay lumakad ayon po sa turo ni Jesus. Sabi po, naghangad na maglingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Sa relasyon po ninyo, yung hindi tama, iwan. Doon po sa pagbibigay ninyo, walang masasayang kapatid. Your labor in the Lord will not be in vain. Bigay po natin yung pinaka-the best. O yung mga kapatid po natin na nangangamba po kayo sa paghahati-hati ng mga kayamanan ninyo. Bago ho kayo mangamba, magbigay po kayo sa church. Napakalaking tulong po niyan, kapatid. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa abroad po, thank you so much po kay Lord sa buhay po ninyo. Bakit nagbibigay? Kasi po natatouch po sila Aanhin nyo lahat ng bagay na yan. Malapit na po paghuhukom. Malapit na pong dumating ang kamatayan natin. We are not getting any younger, kapatid. Pero pag nagkamali ho tayo at hindi tayo naglingkod sa Diyos, kawawa po tayo, kapatid. Wala tayong ibang option po kundi kay Kristo. Mamamatay na lang tayo kay Kristo. Iinom ka na lang po para kay Kristo. Kakain ka na lang po para sa kadakilaan ni Kristo. Aalis ka ng bahay mo. Pupuntahan mo dapat para kay Kristo. Makikinig ka ng mga awitin. Dapat awitin ni Kristo. Kakanta ka na lamang po mga himno para kay Kristo. Can we all say amen? Hallelujah. Sasayangin mo yung buhay mo, kapatid. Magbabakasyon ka na lang para kay Kristo pa rin ang priority nyo. Sabi ko nga ako sa inyo mapapahiya kayo talaga pagdating ng panahon kung nag-commit kayo. Pero nyo, nasa restaurant kayo, pupunta kayo dun sa isang table ho, mananalangin kayo. Tinginan yung mga tao ho sa inyo. Nakasakay kayo sa bus, mag-breaking of the bread kayo.
Nung nagbe-breaking ako of the bread po, biglang prumino po, napaganon po ako. Yung tao ho na nakatabi ko, siguro sira ulo to. Talagang sasabihan mo kayo ng ganon. Pero mga kapatid, sa kabila ho ng lahat ng ginagawa natin, secondary lang yung trabaho, secondary lang ho yung salapi, secondary lang ho yung pamilya ninyo. Unahin nyo si Kristo at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag na lamang sa inyo. Pangwakas, sabi po ng Biblia, hallelujah. Ano po ang sabi ng Gawa 4:33? Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo. Tungkol po saan? Tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Let us testify. Bakit ka ba pray ng pray? Buhay yung pinagpe-prayan ko Bakit ka ba preach ng preach? Magpahinga ka naman, pagod ka na. Buhay nga ho yung ating pinangangaral Makapangyarihang Diyos yan bakit pa kailangan mo magbasa ng Biblia? Nagpipreach ka na nga. Yun ang pagkain ng kaluluwa Yun ang tubig po na dapat nating inumin At kapalit po nito ng pagpapatotoo natin ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan po ay nasa sa atin ngayon. Huwag ho nating sayangin every minute, every hour, every second po ng buhay natin. Tayo pong lahat ngayon, mga kapatid, ay patuloy na magpuri sa ating Ama at magbigay po ng mataas na pagdakila sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Panginoon, Ikaw po ay buhay. At gaya po ng ipinakita niyo pong mensahe, maliban na lamang po na ang butil po ay mahulog sa lupa, hindi po ito mamumunga. Ang inyo pong pagkamatay ay nagbigay po sa amin ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng pagkabuhay na mag-uli ninyo ay nagbunga po ng maraming mananampalataya. Sa kabila po, Panginoong Ama, na nawala na po ang mga haligi na itinalaga niyo po sa iglesyang ito. Sila Pastor Noli, sila Doktora, sila Dida, sila mother ko po, ang ama ko, Nanay Mercy, at ang lahat po, Panginoong Ama, na mga tinawag niyo na po, nandyan na po sa inyong kaharian. Ito na po ang bunga, Panginoong Ama, ng lahat ng kanilang pinagpagalan. Kami po ay dumami, ang mga kamag-anak po ay nanampalataya sa inyo, at patuloy ang pag-asa namin ay para po sa buhay na walang hanggan. Panginoon, palagi niyo po sanang i-remind kami na ikaw po ay buhay. Kung kami po ay nagugulumihanan, kumapit kami sa buhay na Diyos at ang lahat ng mga suliranin na ito ay bibigyan niyo po ng katugunan. Kapag kami nagkukulang o nagugutom, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Pagka kami po ay nagdaramdam dahil meron po kaming iniinda na sakit ng aming katawan, Panginoong Diyos, sa mga sugat at mga latay mo, kami po lahat ay nagsigaling. Kapag po kami nawawala ng pag-asa, ang sabi niyo sa Biblia, habang may buhay, may pag-asa po ang bawat isa. Kaya ang Biblia po ay punong-puno ng mga pangako. Ang lahat ng mga binitawan mong pangako ay buhay. Jesus Christ is alive yesterday and today and forevermore. Ang lahat ng mga pangako nyo ay may kapangyarihan sapagkat ikaw po, Panginoon, ay isang buhay na Diyos. Kaya pinasasalamatan ka namin, Panginoong Ama. We celebrate, Panginoong Diyos, the risen Lord at ang lahat po ng mga pagpapala na ito na huwag kaming matitinag, Panginoong Ama. Patuloy lang po hanggang mamayang gabi ang mga panalanginan hindi mahihinto. Ang lahat ng aming mga pagpapasalamat, ang mga Bible studies, ang lahat ng mga pagpipreaching na ito, Panginoong Diyos, ang breaking of the bread araw-araw, Panginoon, ang pagpapamahagi ng banal mong salita, ang pagbabasa at pakikinig po ng mga salita mo, sapagkat sa pamagitan ng pakikinig ng salita ay namumuo po ang lahat ng mga pananampalataya na ito. Ama, maraming salamat maging sa mga pagpapala na ipagkakaloob ng lahat ng mga kapatiran. Basbasan niyo po ang puso nila ng lahat ng mga kayamanan na ito'y walang kabuluhan, maliban na lamang po, Panginoong Ama, na ito po'y maibigay namin bilang isang magandang handog po sa inyo pong banal na trono. Salamat po sa lahat ng aming mga kakainin, sa lahat po ng mga umagahan na ito na ibibigay niyo po sa bawat isa, sa lahat ng mga naghahandog po nito. Palaguin mo ang lahat ng kanilang negosyo, pagyamanin mo sila, Panginoong Ama. Ang lahat ng mga magbibigay po ngayon, Panginoon, lalo na po sa pulpit na ito, pagyamanin niyo po sila, Panginoong Ama, sapagkat nagtitiwala sila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran po ay buhay. Kaya muli, Ama, maraming salamat po sa inyo pong pagpapatawad sa lahat ng mga nakikinig sa amin. Nawa po na bless po kami, na maliban na lang po ang binhi po ay mamatay at
mahulog sa lupa, hindi po ito mamumunga ng marami. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri at pagpapasalamat po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating pagbibigay ng offering and thanks sa ating Panginoon. Ating pong hawakan ng ating tithes and offering at ating pong ipagdasal ito. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, aming Ama, aming big provider, Panginoon, ang aming healer. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kami po inyong tinawag para magbigay. Maraming salamat po, Panginoon, sa blessings, sa graces na inyo pong binibigay sa amin. More than we ask, more than what we need, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, we humbly ask for your forgiveness, Panginoon, sa mga impurities ng aming puso at ng nitong ito po na aming i-offer sa inyo, Panginoon. Hinisin niyo po ito na ito'y maging pleasing and acceptable po sa inyo. And yes, Lord, dinadalangin din po namin ang aming sources, channel of blessings, Panginoon, na inyo po lalo po silang pagyamanin ng mga kumpanya, businesses, Panginoon, at mga taong ginagamit niyo, Panginoon, para po makapag-share ng mga blessing na ito. Pinagpaprayin po namin, Panginoon, kami, ang aming mga kapatiran, na nangangailangan ng financial, Panginoon, for our provision, for our medicines, Panginoon, for hospital bills, Panginoon, for medical uses, Panginoon. Tunay, Panginoon, na nakahanda na po before we ask, Panginoon, sa mga more than pa po ng pangangailangan namin, inilatag niyo na, Panginoon. Maraming salamat po. And yes, Lord, ganun din po ang mga tao na ibigay, Panginoon, nag-share ng blessing, Panginoon, para lalo rin po silang pagyamanin at lalo pa po silang makapag-share at makatulong sa ibang tao, sa mga nangangailangan. And Lord, we offer this to you with a cheerful heart, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ito
Lord, oh Ngayon naman po, ating ipag-pray ang mga birthday celebrants who celebrating ng birthday for this upcoming week at sa mga nagdidiwang din po ng anniversaries. And on April 17, si Sister Mary Jane Formento and Sister Baby Duave. April 19, Sister Cel Bernardo. April 21, Brother JP Zulueta. And April 22, Brother Rondino Soriano. At sa mga kapatiran po namin na hindi natawag but still celebrating their birthdays at saka po yung anniversaries, pwede pong tumayo or para namin maipag-pray po namin kayo. And meron po ba tayong bisita na isama natin today? Yan, pwede rin po tumayo at para maipag-pray po namin. Okay, let's put ourselves in the presence of the Lord. Yes, Lord, dinadalangin po namin ang aming mga kapatiran na nagsiselebrate po ng birthday at ng mga anniversaries. Pagpalain po sila ng mas marami pa pong birthday na isa-celebrate, good health, at more blessing, Panginoon. Naway punuin niyo po sila ng pagpapala at gayon din po, gutumin niyo po sila at maging thirsty po sila sa salita niyo, Panginoon. At maging light and salt po sila, Panginoon, ng mundong ito. Ipagpatuloy po nila, magamit po sila sa gawain niyo, Panginoon. And yes, Lord, nataas po namin ito sa inyo, sa in Jesus' name we pray. Amen. Para naman po sa announcement, join us po sa ating Bible study every Wednesday, 7 o'clock in the evening sa ating Facebook page. Yan po, may sa Facebook po, dun po natin i-click or for some po who is nasa messenger po, may group chat po doon, i-share po namin yan. Every prior to 7 o'clock, meron na po tayong link yan. Please join us po. And for the prayer meeting, every 5 p.m. and 5 a.m. and 8 p.m. sa Facebook Messenger, sa group chat po ito, maging part po tayo ng prayer circle. So, personally po, ako'y nagpapasalamat po sa ating dawn prayer siya, sa evening prayer na tunay po na nagkadasal at tunay po na naririnig talaga ni Lord ang mga panalangin po. Ako po ay living testimony to that. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat, lalong-lalo na po kay Lord sa mga buhay niyo. I ask Lord, the Lord na patuloy po akong pagpalain, maging abundantly po kayo, at good health po. Maraming salamat po. Tunay po talaga na naririnig ni Lord ang prayers po natin. Thank you, Lord. I'm inviting everyone to join that as well. So, yun lamang po for further announcement and final blessings na ni Pastor Archie. Yun po lang, Pastor Archie. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Enjoy po natin yung araw na ito. Mamasyal po tayo, kumain po tayo, magluto po tayo, sapagkat ang Diyos po natin ay buhay. Amen po ba? Praise God. Tayo po'y dumako na po sa atin pong panguling panalangin. Maraming salamat, Ama, that Jesus Christ is alive. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang araw na ito ay basbasan niyo po. Ang iba po, Panginoong Ama, ay mamamasyal. Ang iba po'y kakain.
ang iba naman po'y magluluto para sa kanilang mga pamilya, at kami po'y nagagalak, Panginoong Ama. We will enjoy this day, Panginoong Diyos. Patuloy na maglilingkod sa inyo, patuloy na aalisin namin anuman po ang mga worries and anxieties, sapagkat ang lahat ng bagay po ay nasa maingat at mapagpalang kamay po ninyo. Kung hindi ka namatay, ay walang pagkabuhay na mag-uli. At kung walang pagkabuhay na mag-uli, Panginoon, wala po kaming tatamasahin na buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa ipinagpatawad po ng aming mga nagawang kasalanan, sa bawat pagpatak ng dugo po ninyo. Panginoong Yesus, sa krus ng Kalbaryo ay napatawad po at nagkaroon kami ngayon ng buhay na walang hanggan. Patungo kami sa langit, kaya patuloy kami, Panginoong Ama, magpapasalamat, dadakila at magbibigay ng mataas na papuri at pagpapasalamat sa inyo. Kaya po, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan at katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo ng mga anak mo, Panginoong Diyos. Na Panginoong Ama, pagpalain mo kami ng mahabang buhay, pagpalain niyo po kami ng kagalingan ng aming mga katawan, ilayo niyo po kami sa anumang aksidente at kapahamakan, palaguin ninyo ang lahat ng aming pinagkakakitaan at ang mga negosyo namin. Na ang araw na ito'y magiging mapagpala, magaganap po ang iyo pong pinagkaloob sa amin na Bible team, lalong-lalo na ang pagbalik kay Yahweh 2022 at ang kapangyarihan